Meron ka ba dyang beef pero hindi mo alam kung anong luto ang gagawin mo? Tara, luto tayo ng kaldereta. Pero yung kaldereta na to hindi ordinaryo kasi meron pang mas isasarap yung nakasanayan mong kaldereta. Panoorin mo lang tong buong video na to para ituro ko sa'yo yung step-by-step process para mas pasarapin pa yung kaldereta mo. First step, simulan sa pag-chop ng carrots at potato. Next step, ito yung isa sa nakakapagpa-elevate ng flavor ng kaldereta. Iro-roast lang natin dito yung bell pepper at sibuyas. Pwede mo namang idiretsong ilagay na yan pero trust me, sa totoo lang, iba yung sarap na naibibigay nito sa kaldereta. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman kung saan bansa ka nakatira para nalalaman ko kung hanggang saan umaabot itong video. Next step, huwag mo itong i-skip kasi mas nakakapagpasarap talaga to, yung pag-pan fry ng carrots at potato. Kapag nag-brown na yan, i-set aside mo muna and then next, i-pan fry mo na yung beef. Rump steak cut nga pala yung gamit kong protein dito. Pwede ka rin gumamit dyan ng meat ng baboy or manok. Next step, magigisa lang tayo dyan ng bawang. Kapag lumabas na yung aroma ng bawang, next is yung na-roast na sibuyas. Igisa lang hanggang sa lumambot, pagkatapos ilalagay na natin yung tomato paste. Dito sa kaldereta ko, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Tama na yung tomato paste sa akin kasi baka maglasang mechado. Kapag nasangkot siya na yung maigi, ibalik mo na yung karneng baka. Timplahan mo na rin yan ng patis. Toyo around 2 tablespoons. Asin, 3 element ng alat yung nandiyan dyan. Liver spread. Ano? Isang kutsa mo lang ng maigi ang liver spread pampatanggal ng lansa. Nag-add ako dyan ng tubig at season mo na rin ng cracked pepper. At i-simmer lang natin ito 1 oras sa low heat. Makalipas ng 1 oras, i-check muna natin kung malambot na to. Ayan, medyo matigas pa. At this point, dito na natin ilalagay yung patatas at yung carrot. At dito ko na rin titikman dahil para malaman natin kung meron pang mai-adjust sa kanyang lasa. Tamis na lang yung kulang. Lagyan na natin yan ng asukal para bumalanse na yung kanyang lasa. Lagyan na natin to ng peanut butter. Kung napapansin nyo, parang layering yung ginagawa natin sa kanya. Kasi para mas talagang ma-develop yung lasa niya. At pakuluan pa natin to ng mga 30 more minutes. Kapag malambot na yung patatas at carrots, after 30 minutes, pwede mo nang ilagay yung bell pepper na na-roast. Lutuin mo lang yan ng mga 5 minuto pa para lumasa yung roasted bell pepper sa kaldereta. Tingnan nyo mga kabakyard, sabaw pa lang, ulam na. At sigurado akong masarap na masarap itong kalderetang to. Ito po mga kabakyard, luto na yung ating beef kaldereta. Kung nagustuhan mo itong version ko ng kaldereta, paki-like, comment, and share mo na rin. Tikman natin. Ang sarap ng sauce. Ang sarap ng flavor. Must try recipe talaga to.